Pwede. Calling po, ganun. Then standby po. Standby na po. Ito lang, PR lang. Mm. JDM Techno Computer Center, now in Walter Mart, Calicanto, Batangas City. JDM Techno Computer Center, your dream PC built here. I have sipon, I have body pain. Pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may flu symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilabian. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay. Lutong bahay ba kamo? Si Mami G ang bahala sa'yo. Mami G's, lutong bahay at iba pa. Ay, dito mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapi-sapin ay pihadong bundat ka rito. Mami G's, lutong bahay at iba pa. Located at Order ko sa GC, sama mo si Rap. or Pasalubong Center, Plaza Mapili, Batangas City. Kaya ano pang hinihintay nyo? Si Joey Palitin na yung at ano. kumain. Mami G's, lutong bahay at iba pa. For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909. Pajea Medical Laboratory, gentle care, accurate result. Pajea Medical Laboratory. Visit them, Evora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Call them 0917-710-5077. Pajea Medical Laboratory. Gentle care, accurate result. A moment of reflection this Holy Week from GV 99.9. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me, even if he dies, will live. John 11:25. Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako. Tuloy-tuloy ang inyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At kasama nyo pa rin mga ka-vibes, ang Barako matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Dito po yan sa programang Siyas Tawanan. Magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Pero bago tayo magpatuloy sa usapan natin kanina nung una kong umere mga ka-vibes, sabi ko nga may makakausap tayo ngayon no mula sa Office of Civil Defense sa Calabarzon para bigyan tayo ng update sa sinagawa nilang o isinagawa nilang inspeksyon sa terminal at pantalan kahapon. Ngayon kasama natin online sa ating FB Live at on air si Regional Director ng Office of Civil Defense Calabarzon, Director Carlos Alvarez. Magandang hapon po, Director Alvarez. Magandang hapon po mga ka-vibes. Ayan, Director Alvarez, kamusta po ang naging inspection natin sa mga pangunahing terminal natin kahapon, particular po doon sa Batangas Grand Terminal at sa Batangas Port? Yes po, sa ating inspection kahapon, sa ating assessment, everything and everyone is in place. Lahat naman po ating mga partners, of course, yung port authority natin na kasama po natin sa inspection kahapon, actually si PPA General Manager
si Jay Santiago po nandun. At saka of course yung Batangas Port manager natin na si Ma'am Aurora Mendoza was there. And of course Coast Guard, Police, ang ating mga first responders ay in place po. And as of now, everything is going well naman po, mga ka-vibes. Director Alvarez, ito pong pag-inspection nyo doon sa ating mga pangunahing terminal ay para masiguro yung kaligtasan ng mga pasahero, hindi po ba? Yes po. Apo. So, nung nag-inspection kayo, ang pagdating naman po sa kalagayan ng seguridad sa mga ng ating mga pasahero, yung ating kapulisan, ang ating mga first aid responder, meron po ba tayong nakitang ganon sa terminal? Yes, complete naman po. Of course, first aid responders are in their respective areas. Support naman po doon sa may section po talaga na parang help desk at saka may mga first responders na kaabang. Ngayon doon sa bus terminal naman, merong table ng Batangas Red Cross chapter. Nandun sila mismo. They were there also. Nakamonitor din po. Sa mga pasahero naman, everything was good. The Batangas Port Terminal, yung environment, malamig po yung terminal po nila, very clean, and everything is in place as of the moment. Ayun, Director Alvarez, paano po ba pinaghandaan itong ating Office of Civil Defense Calabarzon itong pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa? Lalo na inaasahan natin bubuhos pa ito hanggang bukas, Miyerkules. Paano po natin pinaghandaan to, sir? Of course, last week nag-meeting po kami ng pre-disaster risk assessment sa ini-expect po natin talaga na dadagsa ang ating mga pasahero. Siyempre, uuwi sa ating mga ibang probinsya. So, expected po. We do this every year naman po, mga ka-vibes. Saka, we always we always plan for the worst case scenario. Pero hindi naman na gusto natin mangyari yon. Pero mas okay yung over-prepared kaysa under-prepared po tayo sa any situation that could. Ayun simula po kahapon, Director Alvarez, hanggang ngayong araw at malamang hanggang bukas to, meron na po ba tayong natanggap na mga report ng mga insidente sa mga terminal at pantalan? Halimbawa, meron po bang mga nahulihan na ng mga nagdala ng mga bawal na item o gamit? Halimbawa, yung mga deadly weapon at saka mga pointed objects, something like that? As of now, mga ka-vibes, wala naman po. The bus terminal is clear po. Everything is going well. Everyone is safe. Sa port naman po ng Batangas, okay din. Wala naman po mga insidente. Pero I just want to remind, hindi lang po sa port at sa bus terminal at saka sa port ng Batangas ang pupuntahan ng tao. Kahapon po, pumunta din po ako sa Padre Pio Shrine. Kasi sa mga areas po yun ng Batangas na talagang dadagsaan at pupuntahan ng tao sa Padre Pio. Yesterday, nandun po ating mga kapulisan, ating mga first responders din nandun po. At ang sinabi naman po dun sa Padre Pio na shrine, na siyempre medyo mainit, meron nang pumupunta, may 1 or 2 mga kababayan po natin na nahihilo. So I just want to remind also yung mga pupunta sa mga religious shrines natin at sa mga pag-ikot ng mga simbahan. Do not forget to bring your own water and hydrate. Kasi hindi natin ma-realize na dehydrated na po tayo, baka mahimatay tayo or what. Pero yun lang naman ang mga report sa akin doon. Kasi nung pumunta ako kahapon, sobrang init na po talaga. It's already summertime. Ito, Director, curious question lang, no? Ito po bang mga itinatalaga nating mga first aid responder sa mga pantalan, sa terminal, o kahit itong mga shrine, yung mga national shrine natin na binibisita ng mga ka-vibes natin, ito po ba ay ipinapadala ng ating Office of Civil Defense? Hindi po. This is actually a coordination with the province of Batangas and our different provinces around Calabarzon and also the local LGU. So in for example, yung sa kay Padre Pio, syempre sa Santo Tomas, Batangas,
yung City DRM office po ang nagpapadala ng kanilang mga first responders po. At saka with the partnership also with Batangas Province, mga ka-vibes. Yun na. Ito, for the sake or for the context lang, para mabigyan lang natin ng linaw yung mga ka-vibes natin, Director Alvarez, ano po ba ang pinaka-core or main responsibility ni Office of Civil Defense pagdating sa mga ganitong event, no? Mga Holy Week, yung mga ganitong kahit na Pasko, kahit na yung Todos los Santos, yung ating tuwing November, ano po ba ang pinakatrabaho ni Office of Civil Defense? Siguro mas yung Office of Civil Defense hindi masyadong nakikilala, pero kami po ang NDRMC din po, yung nagte-text sa inyo kapag may bagyo. So usually kami po ay talagang busy kapag tuwing bagyo, pero hindi lang sa tuwing bagyo kami tumututok sa ating mga kababayan. Pero kung hindi yung mga even these big holidays and big events like this coming Holy Week, kami po sa Office of Civil Defense, we make sure na safe ang ating mga kababayan kung saan man sila pupunta, whether in any, if babiyahe sila or pupunta sila sa isang lugar, not only sa lugar pero even papunta. So we coordinate even with the mga highway patrol, ng ating mga kapulisan, bombero, Coast Guard. Kami po lahat ay nag-uusap-usap at nagmi-meeting kasama ng lahat ng LGU sa buong Calabarzon region na sa lahat ng mga babiyahe ngayong Holy Week na safe ang ating mga kababayan kung saan man sila pupunta. Ayun na. Director Alvarez, magkakaroon po ba ng follow-up inspection ng Office of Civil Defense Calabarzon pagkatapos naman ng Holy Week? Kasi for sure, hindi dito natatapos. Mag-uuwian ulit tong mga pasahero mula sa mga probinsya nila. So meron ba tayong gagawin ulit na ganitong inspection sa terminal, sa pantalan, kahit sa mga public places? Yes, possibly sir, we will do an inspection, pero every day, every minute, kami po nagmo-monitor sa lahat ng LGUs po natin, sa lahat po ng ating mga general locations, lahat ng pantalan, at saka sa mga major highways na lahat, kung sana man wala, pero hindi maiwasan yung mga ating mga aksidente and all. So we are monitoring 24/7 po, 24/7 monitoring. And then so that kung ano man kailangan ng ating mga kababayan, mapadalhan natin kaagad ng rescue at first aid together with the partnership of our DRRM offices sa ating mga LGUs din po. And of course our partner agencies kasama na of course PNP, BFP, Coast Guard, Port Police, and our DILG din. Kami po lahat ay nagtutulong-tulong. This is a whole of a government approach ang pag-approach natin sa pagtutok sa ating mga kababayan sa safety. Yan o yan mga kabayo, so narinig natin na kapatunay lang ito no na talagang ginagawa ng government talaga ang lahat ng kanilang makakaya para siguraduhin na itong ating paglalakbay ngayong Holy Week ligtas at maayos. Ito Director Alvarez, huling tanong na lang po no. Meron po ba tayong mga general reminder sa mga pasaherong magsisiuwian pa bukas, lalo na yung mga bukas maghahabol sa biyahe, saan ba sila pwedeng tumawag, makipag-coordinate kung meron mga concern or worst case scenario? Yes, ang suggestion ko sa ating mga ka-vibes na babiyahe, agahan po ninyo sa mga port at sa mga sa terminal ng pier at saka sa bus kasi syempre marami po tayong babiyahe bukas. The earlier, the better para kung may mga konting issues at yung mga sa biyahe, at least maayos pa po natin. And in case of emergency, meron mga help desk po tayo in all the locations. And along the major roadways naman po ay nakamonitor po ating mga DRM office at ating lahat ng ating mga LGU. So, in case of anything naman, we're monitoring all the time. And sa mga biyahe mamaya or bukas, make sure na may dala kayong mga konti pagkain siguro sa kotse at tubig, especially water kasi sobrang init na po tayo talaga ngayon. So, para iwas dehydration. And better to be prepared kasi hindi natin alam kung ano mangyari on the road, sa pagbiyahe,
and make sure i-check natin ating mga sasakyan na kahapon mga natin ng LTO. Ang LTO naman po ang nag-i-inspect sa ating mga bus. Sabi ko nga sa LTO, salamat sa partnership kasi sila, I told LTO na sila naman po ang expert dyan at saka pag-inspect sa mga bus na sasakyan ng ating mga kababayan. Siyempre dapat roadworthy ang ating mga bus, which is ano naman sa inspection po natin sa mga bus, mga ka-vibes kahapon, pasado naman po ang ating mga in-inspect na bus. So, safe po tayo. And then still, anything can happen, pero ano pa rin tayo? Magdasal, of course, magdasal, Holy Week po. So, moving forward, we just be extra prepared lang sa biyahe and make sure na okay ating mga sasakyan, especially. Yan, last na, Director Alvarez, Yes. bago tayo magpaalam. Meron ba kayong gustong pasalamatan, batiin sa mga oras na to? I'm giving you the floor. Thank you po. Sa mga ka-vibes dyan na nanonood ngayon, ako po si Regional Director Carlos Alvarez ng Office of Civil Defense. Huwag kayong mag-alala. Nakatutok po kami sa Region 4A. Ako po ay Regional Director ng Calabarzon. Kami po ay 24/7 nakatutok sa lahat ng nangyayari sa ating rehiyon. So, huwag kayong mag-alala. Ang ating gobyerno po ay naka-full force at naka-tutok and we will make sure na safe po kayo lahat. Yon, maraming salamat Regional Director ng Director Alvarez mula po yan sa Office of Civil Defense Calabarzon sa pagbibigay sa amin ng inyong oras para bigyan kaalaman at update ang ating mga ka-vibes na babiyahe mula sa mga oras na to hanggang bukas para sa Semana Santa. Maraming salamat po, sir, sa inyong oras. Anyway, nako sa mga Thank you. ka-vibes. Sa mga ka-vibes natin na ngayon ay nakikinig, tuloy-tuloy pa rin po ang pakikinig at syempre tuloy-tuloy pa rin naman ang ating tugtugan. Syempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. Kasama niyo pa rin, Kiko Barraco.